Patatawag ko kahit bukas. Sabi ko, paano malalagay sa transcript hindi mo nga tinawag? Yung. Disyembre yun eh. Kung tinawag mo, malalagay sa transcript. Ayaw mo nga tawagin eh. Yung isa pang Yusek sa 30 Tamarin Street, hindi mo rin tinawag. 1 billion ang diniliver doon, yan ang tumanggap eh. Rektang tanungan na ho tayo mga kababayan. Nagdeklara na ho itong si Atty. Rowena Guanzon na tatakbo ng pagkasenador sa 2028 senatorial election. Inyo ho ba siyang susuportahan? I-comment nyo ho sa baba kung sakaling maligaw man siya dito sa video na to. Makita niya na napakaraming Pilipino ang sumusuporta sa kanya. Siyempre, araw ng Biyernes ngayon, kaya sa saganang mamamayan tayo. Nandyan ho itong si Senator Rodante Marcoleta. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Heto na nga ho ba mga kababayan ang pinakahihintay ng ating mga kasama dito sa PH Update. Palakpakan! Sinasabi ko magkakaroon na ng kapartner itong si Senator Rodante Marcoleta sa Senado. Senadante, excited ka na ba? Excited ka na ba? Na dalawa na kayong titiris Keping Lacson. May kasama ka ng titiris Keping Lacson. Ito, Rowena Guanzon declare senatorial bid in 2028 election. Palakpakan! Yan ang sinasabi ho natin, no? Isa ho yan sa, kumbaga, pinaka-aabangan natin. Kasi hindi naman lingib sa kaalaman ng mga kasama natin dito sa PH Update. Teka lang ko, ayusin ko lang to. Naisa ho tayo sa mga nagtutulak dito kay Atty. Rowena Guanzon na tumakbo ng pagkasenador sa 2028 senatorial election. Ito report ng balita PH dito sa na to, dito sa napakagandang balita na good news to. At least, kahit papaano, meron na tayong alam na isa na senatorial candidate maliban kay Atty. Vic Rodriguez, kay Senator Mike Defensor at doon sa iba pa dito kay Senator Jimmy Bondoc. Maliban sa mga yan, meron pa tayong isang maikakasa sa Senado sa 2028. Ito, Guanzon, gustong tumakbo ang senador, magiging susunod na Miriam Defensor Santiago. Ba siyempre naman, palakpakan, beauty and brain. Kayo ba naman, anong Miriam Defensor? Ano yan kumbaga may kanya-kanyang diin yan, dalawa na yan. Iba si Senator Defensor at iba itong flavor nitong si Atty. Rowena Guanzon. Bardagulan Queen. 'Di ba? Si Senator Miriam na 'yon. Ang likot mo naman, PH. Si Senator Miriam na yon. Wala nang nakakabit sa pangalan nun. Pero ito, Rowena Guanzon, Bardagulan Queen, tapos ang usapan. 'Di ba? Yun lang naman ho ang mahalaga dito. Na itong si Atty. Rowena Guanzon tatakbo sa pagkasenador at ang ating 10,000 support, 10,000% na support dito sa PH Update, talagang para yan kay Atty. Rowena Guanzon. Former Commission on Election, COMELEC, and Commission on Audit COA Commissioner Rowena Guanzon has declared that she is willing to run for senator in upcoming 2028 national election during the launch of the Cebu Alliance for Duterte 2028. Palakpakan! In previous interview, Guanzon said she hopes to follow in the footsteps of the Iron Lady of Asia, the late veteran Senator Miriam Defensor Santiago, whom she described as an inspiration. Palakpakan natin. Iba yun. Iba yung si Senator Miriam. Senator Miriam na yun. Wala nang kasunod na pangalan nun. Ika nga ito, Bardagulan Queen. Iba ho ito Ngayong, nung panahon nitong si Senator Miriam Defensor, yung galing niya at tapang, yun ang hinahanap diyan sa bulwagan na yan. Diyan sa Senado. Pero ngayon, base sa pangangailangan ng panahon, kailangan natin yung mga nanlalamon pagdating sa Bardagulan. At walang iba yan kung hindi itong si Atty. Rowena Guanzon. I-comment nyo sa baba. Magpakita ho kayo ng suporta dito kay Atty. Rowena Guanzon kung susuportahan nyo siya kung sa 2028 senatorial election. Sure ball na yan, ha? Yung mga kababayan nating OFW, hindi na ho natin tatanungin yan. Ano na yan? 10,000%. Yung init
yung init nitong si Senator Rodante Marcoleta sa mga OFW, nakakasiguro tayo na kung gaano kainit yan kay Senator Marcoleta, ganun din ang pagbitbit nila dito kay Atty. Rowena Gonzon sa kanyang kandidatura sa 2028 senatorial election. Palapahan tayo mga kababayan. Yung mga nakakabuhay ng dugo ba? Yan ang gusto ko eh. Nakakabuhay ng dugo. O, tabi muna kita rito, attorney ha. Bardagulan ko dito ka muna pero di ko tatanggalin yung larawan mo dyan kasi importanteng makita yan ng ating mga kababayan. Ika nga, inaabisuhan na natin, pinatawag ko kayong lahat. Tatakbo si Atty. Rowena Gonzon sa 2028, palakpakan. Sana makadaupang palad natin itong si Atty. Rowena Gonzon bago man lamang siyang maging senador. Mahirap na baka senador na siya, hindi pa natin siya na-congratulate, no? Ngayon pa lang kino-congratulate na kita, Atty. Rowena Gonzon. At sigurado ako, lilipad ang iyong pangalan sa mga survey na maglalabasan. Yan, ate, sigurado dyan. Especially doon sa mga OFW, yung mga sundalo. Yan ang gusto nila, yung mga matatapang. Ano bang pinanalo ni Senator Rodante Marcoleta? Dahil sa kanyang prinsipyo at paninindigan. At yung dalawang traits na yan, naka Senator Atty. Rowena Gonzon. Dito na ho tayo kay Senator Rodante habang segue ng PH. Game! Inaasahan niya kasi na magiging mahaba-haba pa yung panonoorin nating debate. Yan. Tapos Debate? na pala. Debate? Walang debating nangyari. Kaya na tapos na pala eh. Anong debate? Yung sa kanyang dalawa nito si Senator Lacson? Walang debate. Naduwag si Ping. Tapos na ng... dahil umayaw na yung isang kalaban. Walang debate. Ayan. Walang nangyari debate. Bago naman siya umayaw, pumayag naman. Ayan. Opo. Di ba? Di ba nyo narinig ang kanyang pagpayag? Yun ang importante. Parang Pumayag. kasi nung galipas na araw, para akala babawi uli. Hindi, ganoon. Di ba sa Maliwanag hearing? naman yun na Opo. pinagtapusan, papayag ka ba? Yes, sabi niya. Pero ang nagsabi po no, si Majority Leader, Mig Hindi, Subiri. binulong niya sa akin, sabi niya. Ganun ho ba? Ako naman, kung mo galing na sa bibig ng majority leader at hindi naman niya itinanggi, naniniwala akong yes na yun. Yes na yes. Kaya lang, dahil sa ako naman ayoko nang bitin. Bitin. Opo. Okay lang, sabi ko naman. Aha. Dahil ka ako ayoko namang mabitin ng mga kababayan natin. Matagal na nilang hinahanap yan. Aha. So, kailan? Yan. So, yun naman ang medyo nabitin ng Alanganin konti. talaga. Oo. Oo. Ayan ba yung pinag-uusapan nyo? Opo. Parang iba yata yung... Kasi nung kinabukasan, di ba, parang balita ko, parang bumawi na... Hindi, ang nasa isip ko ay yung maglalaban uli si Manny Pacquiao at si Mayweather sa September 19. Sa September ba yan? September pa yan. Ito naman si Sir Nelson. Ano ba yan, Sir Nelson? Tagal pa yan. Akala na, oo. Minsan Uy, kasi congratulations ha. 1 million subscriber na Net25. Palakpakan. Di ba? Ganyan talaga pagka ika nga nagpapahayag ng katotohanan, di ba? Mabilis umano yan, mabilis siya tumaas ang subscriber count, di ba? ano tayo para malinaw. Usapan. Bagamat pinaghahandaan din natin yan. Yung pala. Ayun po. So tuloy na pala. Ang tanong lang ho kung kailan. Ang sabi, totoo ba yung balita? Aywan ko na, sa social media ko nabasa eh. December 25 daw po sen eh. Ito naman si Sir Jen. Pasko yun eh. Hindi ko alam kung totoo. Ipatatawag. Pero, Pumayag na yung... oo nga, no? Pero kahit nagbibiruan tayo, yung ganong mga pag-uusap, ito recorded dito sa Senado. Huwag ninyong bibiruin yun. ganun mo ba? Huwag ninyong bibiruin yun. Naka-minutes nga pala yun, ano? Na-record na yung pagpayag eh. Gumawa na lang sila ng paraan para sa ganon ay maibinbin nila yung hinahanap kung kailan. Kasi Anong baka daw, schedule?
Kasi nga, baka daw naman may conflict of interest kasi may mga, ilan ba, 6 na ata yung kaso ngayon ng 18 dating sundalo eh. Yung may pinail na mga Oo, cyber may libel. bago na naman ata ang kaso ngayon. So, aaralin daw po kung walang magiging conflict doon sa mga kasong kinakaharap nila, Sen. Doon sa 18. Wala yata yan kahit sa ang libro eh. Ganun mo ba? Eh bakit? Bakit ba ang mga tao ay nagpasya lang na tumulong dahil siguro napansin na nila na kailangan na natin seryosohin ito. Oo. Hindi naman pangkaraniwang pagnanakaw lang ito eh. Opo. Sinaid na eh. Di ba? Ang salita ko nga tumagilid na yung Tumagilid ang kabangyaman natin, no? Kabangbayan. Siguro yung mga tao gusto na nilang mahanap talaga yung solusyon dito. Aha. Kaya, ayun, nagkusa sila na magpahayag. Kabaligtaran naman yata, yung sila pa ngayon nangahanapan ng kung ano-ano. Ayun na nga. Oo. Daig mo pa yung korte pagka ganun ang ginawa mo. Kasi sa korte, sisa sa atin lang yung kakayahan mo na tumistigo kapag ikaw ay nandun na at yung abogado mo nag-offer na ng testimony. Opo. Diba? Halimbawa, si Nelson, ang abogado mo, Jen, ano? Opo, yan. O tatanungin ka ng judge kasi, Aha. Your Honor, I am presenting my first witness for this case. Yeah. Present him. Sabi ng ano. Mr. Nelson Lubao, Mr. Jen Subarjaga. Opo. Ikaw ang abogado. Abogado, oo. Offer of testimony. Sabi ng Judge. Yung judge. Oo. Your Honor, si Mr. Jen Subarjaga po ay aking pinipresenta dahil siya po ay tetestigo Oo. na yung pagbibilihan po ng lupa Halimbawa. ay hindi po ganun ang nangyari. Ayun. Ang ibig po sabihin, yung nakalagay po na halaga dyan, mali po yan. Oo. At pipresenta ko rin po yung dokumento Opo. ng bilihan. Sabing ganon. Oo. O di tinitingnan ng judge yung kasi Yung importansya meron na na rin siyang sasabihin. kopya dun sa dun sa minarkahan na yun. Meron ng pre-marking kasi yun eh. So tinitingnan ng judge yung sinasabi mo. Attorney Lubao, Yes, Your Honor. are you referring to the contract dated December 31, kanya? Yan, opo. 1975. Kumari, gano'n. Okay, oo. Okay. Yes, Your Honor, precisely. But I cannot see the name of Jen Subarjaga. Mr. Jen Subarjaga in this document. Aha. He is not one of the parties. He is not even one of the witnesses. Aha. Meaning to say, he has nothing to do with this contract. He has no personal knowledge in this contract. Tinatanong pala nung judge yun. So, tinatanong pala. I don't think he can testify because he is going to violate the parole evidence rule. Oo. Sasagot yung isa, yes, Your Honor. Naunahan mo lang ako, I should have objected also. Ako, yung sa sabi ng pan- abogado. Hindi ka pwede ngayon. Abogado ng kabila. Depensa. Hindi ka pwede. Kasi stricto yung regulasyon eh. Wala ka namang kinalaman. Paano ka magte-testify? Hindi ka naman kasama doon sa pagkakagawa na sana man lang kung witness ka. Aha. Hindi ba? Opo. Ganon ang ibig ko sabihin. Ibig sabihin, Sen, ito ay hindi pwedeng gawin habang ino-offer pa lang. Korte ka ba? Kung hindi pa korte. Ito pinag-uusapan lang natin itong mga tao gusto lang tumulong para sa ikahahanap ng mga bagay-bagay. Aha. Dahil merong isang tao riyan na sinabi niya, hanapin niya yung ebidensya. Sa bahay ka na wala yung hinahanap mo. Doon po sa may Kogyo po eh. May mga tao Bakit sa doon. Paranaque ka naghahanap? Talaga ba naghahanap ka? Mga ganun eh. Ang layo. O halimbawa, eto na naman, baligtad. Ikaw naman ang presenta ni ano yung offer mo ngayong araw na ito? Sabi ng judge. Opo. Sabi mo naman, Jen, ikaw mga abogado,
Your Honor, I'm presenting Mr. Nelson Lubao as my first witness. Aha. Present him. Yan, Di umupo ka na. Oho. Your Honor, what is the offer of testimony? Your Honor, I am presenting Mr. Lubao to testify on the letters Opo. sent by his wife as a piece of evidence. Oho. Oho. Sabi niya, Attorney Sabarjaga, when did you graduate as a lawyer? Sabi niya. Ba? 19 ano, sir? Because you cannot do that because this is privileged communication. Mga ganun-ganun ba? O kaya naman, what is he going to testify? Your Honor, Nelson Lubao is the physician who treated him several years ago. You cannot do that, Attorney Sabarjaga. That's covered by privileged communication. Oh, hindi mo pwede si ano yan, The si Balat. physician and the Opo. client. Opo, yung Yung mga ganun ang binabawal. Pero yung kung gagawin mo, sisitahin mo yung... paano mo gagawin yun? Hindi pwede yung ganun. pagharap niya. Ngayon, merong mga... May mga mahalata ng... Bakit... ba't kinakailangang usigin mo yung nagpipresenta? Na ito, hindi pangkaraniwang kaso ito dyan. Naman. May malalaki kasing taong involved dyan eh. Naku, hindi, ang sabi sir, kasi sir, hindi, ito kasi mga ito, dishonorably discharged. May mga kaso ito ng pagsisinungaling. Oo, di, pakita mo ngayon, ipakita mo sa pamagitan ng mga batas nating umiiral, pagka may mga kaso, hindi sila pwedeng mag-testify. Di ba? Oho. Kailangan meron. Kung meron, maring nagkakamali ako, maring baka hindi ko nabasa. Baka may bagong batas na. Di, pakita ninyo. O sangayon po sa mga rules of court ngayon na ginawa po, tatlong araw pa lang ang nakararaan. May bago tayong bagong rules. Lahat po ng nadimanda o ididimanda pa lang. Pati po yung kulay ng balat ay tinitingnan po ngayon. At kung meron ka pong... at pagka po yung ngipin nyo hindi kumpleto, hindi na po kayo pwedeng mag-testify ngayon. Bawal mag-witness yan. Masyado na pong mahigpit ngayon. O edi... Kung ang kaso niya sir, syndicated, estapador po talaga yan. Talaga hong napatunayan ng korte na manluloko po yan eh. Hindi ka muna. Pinag-uusapan natin yung sasabihin niya, hindi yung kanyang pagkatao. Ganun Tsaka mo pala. na lang, kaya nga susuriin ng judge eh. Ganun pala. Makikita pa rin naman kung yung sasabihin mo ay merong connection doon sa pinag-uusapan. Eto pa, Sen. Ang karaniwan, pagka nagpapail ka ng complaint, siyempre meron kang affidavit, di ba? Meron kang sinumpang salaysay, pinapanotaryo mo yon. Siyempre. Talaga bang kailangan na, ano ba, nagpanotaryo ka ng affidavit mo at isinabit mo na yung notaryo mo, isusumpi na pa yung abogado na nagnotaryo para tanungin? Oo, kasi nga, nagkaroon kasi ng presidente. Naalala mo nung merong naipresentang isa sa kasama nila. Oo nga po, yung nauna. Oo. Na dahil ngayon, ang kalakaran naman, kapag ikaw ay nagpanotaryo, hindi ka naman nagtatanong bago ka aalis. Siyempre po. Pwede ko po bang makausap yung pumirma dito sa aking Sino ba itong pumirma dito sa notaryo? dokumento nito? Baka po mamaya, ako po'y tanungin kung ito po'y pirma niya o hindi. Meron bang gumagawa ng gano'n ngayon? Wala. Pagka ginawa yun, sir, baka bawiin yung pirma. Huwag ka nga magpanotaryo dito. Baka gano'n sabihin eh. Ang pagkakaalam ko dyan at nangyayari naman talaga, ibibigay mo lang yung mga dokumento mo. Kung merong bintana ron, bigay mo sa kanya. Ayan, opo. Tapos maghintay ka sandali riyan. After 5 minutes, babalik sa'yo. Magkano ka mo, babayaran mo. na po yan. Hindi naman magtityaga yung taong nagpanotaryo. Teka muna, miss. Gusto ko lang pong malaman kung pwede po ba niyang pumirma siya uli rito para makita ko po kung pareho yung pirma niya. Wala man lang ganon. Kaya sinasabi mo, nangyari dun sa isa. Pinakot nila, siya pang may kasalanan, pinalilitaw nila na siya ang pumirma sa sariling notaryo. Pati yung stamp na yon,
Hindi man lang nila hindi man lang nila pinalitaw, yung bang taong yan makakagawa ng stamp? Nakatulad nung stamp na ginagamit dyan. Paano niya? O nilakaw niya o hiniram niya? So, yung pati yung dry seal ba na nahagilap niya yung dry seal para sa ganun yun ang i-press niya doon sa... Oo nga, oo. Ito, puro imposible na ito eh. Ibig sabihin nito, Sen, pagka may nag-file ng complaint uli at may affidavit, ito na susundin nila. Lagi ipapatawag yung abogado ng notaryo. Oo, hindi lamang yan. Sa korte siguro, bago kayo makapag-file ng complaint, kasi ano yun verified complaint. hindi tatanggapin ng korte yan pag hindi notaryado. Kasi pag sinabi mong verified, meron kang verification doon at notaryo. Yung judge pa. Yung Matatawag ba yun ang executive judge, siyempre. I-check kung totoong notaryo ngayon. Walang ganun. Walang ganun. So, mas ano pa sila sa korte. Oo nga, mas mahigpit nga doon. So, bagong rules na ito, Nelson. Mukhang gumagawa ng bagong rules. Ito ang masaklap. Ito ang matindi, Sen. Pakinggan mo ito. Humarap yung nagnotaryo. Pinatunayan, abogado po ako. Ako pong nagnotaryo niyan. Yan. Wala nang may pipintas eh. Ang nangyari, teka muna, pati nga nung notaryo, may witness dito pumirma. Isumpi na yung witness sa notaryo. Pati nag-witness. Ano ba? Ganun ba talaga yun, Sen? Wala na. Hindi ganun yun. Makikita ninyo kung bakit ginagawa. Pangharas na lang yan. Talagang gusto nilang pababain yung willingness ng mga tao hanggat maaari pahihirapan ka para ganun. ikaw ay bumitaw na doon sa iyong ginawa. Tatakutin ka. At kung hindi man ikaw, pati pamilya mo, pupuntahan nila. Hahanapan ka ng butas. Dito makikita mo, ba't yung ginagawa yan? Alam mo kung nagsisinungaling itong mga taong ito, kaya na sinabi ko, Opo. malalaman natin eh. Lalong-lalo na, yung pa namang pinaka-head ng komite, napakagaling na investigador no. Ay, yes po naman. Wala naman duda yan, Sen. Oo. Sa galing mo sa investigasyon, nagsasalita pa lang, alam mo, sinungaling na eh. Ay, totoo po yun. Yung linyado ng salitaan pa lang, Sen. Doon mo sila ngayon gisain. Magaling eh. Diba? Tama. May remedyo naman eh. May mga paraan naman eh. Correct. May nakukontempt sila. Nakukulong sila. Kung halimbawa sinungaling, doon mo palilitawin na sinungaling. Kung halimbawa, estapador siya, doon mo ipakikita na estapador siya. Kasi kapag ipinasok mo siya doon, look out mo na yung dyan, ikaw ang abogado Siyempre po, totoo naman yun. Estapador yung Yung mawawala kliyente mo. ng credibilidad yung kanyang testimony. Gustong-gusto ngayon nung kalaban. Ay, opo. Kaya nung ipinasok mo si Nelson, dahil kilala niya, ngingiti-ngiti, hindi nga niya inobjekan eh. Dahil, bababa yung kalidad ng kanyang testimony. Ganun lang yun eh. Kung sa tingin vital witness ba, sa akin to, ano ito? Kasi kakilala. Ay, sabi niya, pabayaan mo. Sige, pasok mo yan. Kung pwede nga niyang bigyan pa ng siguro ang incentive yung kalaban. Sige pare, kumuha ka pa ng ganyang kamukha niya. Yari tayo yan. Para dumami yung yung testigo mo. Hindi naman kasi parami yan ng testigo to eh. Kung hindi, paigtingan nung mga kanilang pahayag. Alin man sa kanila ang makapagpahayag talaga na merong kaganapan talaga. At saka makikita mo hindi mo makakaya na anong tawag dito? Pasubalian Pasubalian yung kanyang mga sinasabi at magiging matatag. Kagaya ng humarap si Gutesa. Ayaw po, yan. Ilan ang nagtanong. Sinagot niya lahat. At walang Hanggang sa sila nang naubusan ng itatanong. Minsan nakikita ko si Gutesa, humihikab na lang eh. Sa tagal eh. Kasi kabisado niya, alam niya Sa tagal eh. Pagkatapos sasabihin nila, walang kahit anong ebidensyang magkukonekta doon sa taong pinakamalaking isda. Ayun. Nung lumabas yung testigo. Ha? Nung lumabas yung connection. Anong connection? Yung nagsasalit, nagtuturo. Ito na po yung connection. Kaya nga diniscredit niya, di ba? Ayun nga. Para sa gano'n, sasabihin niya, paano mo madidiscredit yun? Sa pamamagitan ng notaryo. Kahit ano pang sabihin mo sa notaryo,
pumasok. Sumumpa sa iyo eh. Pinagtatanong ninyo, wala na nga kayong maitanong eh. Sinagot niya kayo lahat. Matibay ang kanyang pahayag. Walang pasubali. So, pagkatapos sasabihin mo, walang ebidensya na magkukonekta. Napakabagsik ng testimony niya. Nakita ko po yung maleta. Kasama po ako nag-deliver. Sa ganito Mabagsik, po no? address. Oh. Siguro, yun, alam mo, nilamang yung detalye ng bagay na yun, kung ano nga yung mga dinilibat o nakapaloob doon. Pero tama kayo doon sa para hanapan pa siya kung ano-ano mga bagay, yung notaryo, yung witness ng notaryo, at kung ano-ano pa man. Naging academic na nga yun eh. Harassment na lang yun, no? Dahil sumumpa nga siya sa harap mo eh. Binasa niya ang kanyang testimony. Pagkatapos humarap siya sa inyong lahat, pinagtatanong ninyo hanggang kayo ang naubusan ng itatanong. Ano ibig sabihin nun? Baliwala yun? Hindi. Recorded yun eh. Taka nagtataka ako, Sen, nung nag-file ng affidavit itong mga dating sundalo, ang sinumpina ay yung mga sundalo. Hindi yung mga inakaw sa kanila. Di ba karaniwan pag kami nirereklamo ka, ito po yung mga nagnakaw eh, yan, ay papatawag yung mga pinangalanan mo, hindi ikaw. Kasi nandun ka na nga, hindi ba? Halatang halata yan eh. Hindi pinansin ng ombudsman. Ayaw tanggapin sa Blue Ribbon. Pagkatapos, inuusig sila ng NBI. Kahit bata naman, maintindihan kung ba't ginagawa na yun eh. Tanungin mo yung 2 taon na bata, alam niya. Inaalam lang daw, Sen, kung talagang totoo nga. Kasi ang gusto din na ata ng NBI Ulitin mo nga. ang gusto lang din po atang malaman ng NBI, Sen, ay yung katotohanan ng kanilang statement. Gusto niya nga isa-isa, bawat kwarto, mag-usap po. Ito bang sinabi niyo dito ay individual, hindi joint of kabuuan. Tanungin mo yung grade 6 na pupil. Opo. Naniniwala ka ba? Tanungin mo yung grade 6. Alam mo kung ano yung sasagot niya? Ayan. Tell it to the Marines. Ay, Yun nga, yung mga Marines nga sila, yung 16. 16 na Marines. Hindi. Sabi nung grade 6, Oo. not 1, not 2, not 3. Ilan? 16 Marines. Di ba 18 yun? Dalawa daw po, Plus hindi. two Plus two Army. yun eh. Hindi sundalo. Hindi Marines yung dalawa eh. Army. Kaya sa Tell it to the 16 Marines. yan. And to ex-military army officers. Ayun. Ano, mapapaniwala pa ba nila ang taong bayan sa ganyan? Ano ang ganansya? Anong pakinabang nung 18 matatapang na kababayan natin na lumabas? Ano magiging pakinabang? Wala po kahit isa man eh. Totoo, hindi pa Panganib kinabang. pa nga Panganib eh. sa Di ba? pamilya, sa buhay po nila. Panganib sa buhay nila. Siguro, kamukha ng ginagawa nila ngayon. Makakaabala. Siguro, hindi natin masabi pa kung anong kahihinat na nila dahil lamang sa sila'y lumabas para tumulong, para makita ang katotohanan. Doon mo kukunin yung motibo kasi, alam mo sa judge, sa korte, palaging nakatutok sa motibo eh. Ganun pala, no? Wala siyang makapakinabang dito, lalabas siya ng ganyan. Sana kung halimbawa mali-malitang pera din ang iuwi niya. Baka magbago ka ng pananaw yung judge eh. Totoo po. Alin ang titingnan mo ngayon? Yung walang kapakipakinabang na nanganganib pa ang buhay? O yung kabilano na pinoproteksyonan sapagkat mali-malita ang tinanggap? Sandali na magkwentahin mo eh. Totoo. Bigla ko tuloy naalala na yung kaso ng rape, sabi nung judge. Sabi nagre-reklamo yung kinukomplain. Sabi, yung biktima nito, wala namang nasasalang pa ka sa kahihiyan eh. Tapos gagawa-gawa ng, sabi nung ba, ibig mo sabihin, gagawa-gawa lang siya ng senaryo sa buhay niya na siya ay hinalay. Parang imposible, di ba? Dito po, ang na-rape dito, yung kabangyaman ng bansa eh. Di ba? So yung 18 na nagsasabing witness, totoo, naganap po ito. Ngayon sila ang inuusig eh. Di ba? Napakabigat ng nangyari sa buhay ng 18 ito. Yung panganib lang. Potential na potential na panganib sa buhay nila. Naharapin nila. At hindi nila alam hanggang kailan at gaano
ang magiging impact nito sa kanilang buhay, sa pamilya, sa mga anak. Pero hindi naman natin sinasabi na sen yung kanilang mga sinabi, yun nga ang buong katotohanan, di ba? Kasi sabi nyo nga, ibibet, tatanungin nyo pa rin naman eh. Ibang usapan pa yung kung, kasi nga, kailangan tawagin mo sila. Yun, Pero sa tama. pagtawag lang sa kanila, sa nakikita nating initial na sinasabi nyo nga, ngayon pa lang eh. Oo. Oh. Ang dami ng... Invest na, tingnan mo, ito yung kabaligtaran dito eh. Kung talagang gusto ng pamahalaan, at lahat ng ahensya ng pamahalaan na merong interes para sa ganun makita ang totoo, kung paano ninakaw, sinong nagnakaw, sinong nakinabang, bahagi yan ang pananagutan ng pamahalaan eh. Di ba? Ang pagkakasabi ng Pangulo, mahiya naman kayo. Yan. Ayun, tama po kayo. Eh, di ba dapat makita natin yung mga walang hiya? Doon nagsimula ang lahat eh. di Ngayon, ba? merong nagkukusa na tumulong para hanapin ang mga walang hiya. O ba't hindi mo siya tulungan? Proteksyonan mo sila. Yun ang dapat na makita mong una na gagawin ng pamahalaan. Bakit? Tutulungan niya yung Estado eh. Opo, oho. Nanganganib ang buhay niya. Ino-offer niya nga yung buhay niya eh. Ngayon, kung meron ka may tutulong, tulungan mo. Para sa ganon, madali nating mahanap ang mga walang hiya. Oho. O anong ginagawa? Imbes na tulungan, hinihiya naman sila ng mga walang hiya. Hindi Mga ba? walang iya. So, kabalinto na. Ramdam ko. Ramdam ko ang frustration nito si Sen Marco. Kabaliktaran ng gusto talaga ng Pangulo. Na Kabaliktaran. malaman yung gusto na yung sabi ng Pangulo, Hindi mahiya naman nila kayo. pinaglilingkuran ng Pangulo eh. Aha. O, sabi ni Pangulong Marcos, mahiya naman kayo. Yan, opo. Marching order, anong ibig sabihin? Hanapin nyo yung mga walang hiya. Alam mo, uulitin ko, nung bago ako nagsimula na mag-imbestiga sa Blue Ribbon, yung unang araw, halimbawa sa Lunes, Opo. Biyernes, halimbawa, nagkita kami ng Pangulo. Ano sinabi niya sa akin? Tama, oho. Sana maipagtagumpay mo yan. Sabi niya sa Ay, kwento nyo nga sa palatuntunan niya, Sen, nung mga tagpo na yun. Pumunta ako sa kanya. Oho. Alam niya ako ang Blue Ribbon eh. Oho. So, official ako nagpunta. At sabi pa nga niya, dun sa PMS, bigyan mo ng USB si Oo, Senator. nabigyan pa kayo ng USB pala. Oo, diyan ka magsimula, sabi niya. Sana magtagumpay ka. Oo, ayun. O paano itong mga ehensya ng pamahalan na ito? Oho. Yung pagtatagumpay na yon na Gusto ng Pangulo. gustong mangyari ng Pangulo, kabaligtaran naman ang ginagawa nila. Nako. O sana itong mga ehensya na ito, tulungan natin. Proteksyonan natin. Ano pang kailangan ninyo? Meron pa ba kayong kailangan para lalo nyong mailabas lahat ang Yan, mga... yung buong dapat katotohanan. paglabas? Opo, Oo. yan. Oho. Kung meron kaming may tutulong, sabihin nyo lang. Alam namin, iba-ibang lugar ang pinanggalingan nyo. Meron ba kayong matitirhan? Ayan, oho. Oo. Hindi ba dapat ganito ang gagawin ng ahensya ng pamahalaan na merong interes na tukuyin na? Nagtagal na po eh. Oo. So, dapat pala dito, Sen, sa Kabuuan, dito tayo dapat mag-focus. Kasi, Hindi ang ba? laki- Ano yung gusto mong gawin? Akala ko ba kung nasaan ang ebidensya, tutuntunin natin. Yan. Oho. Ngayon, ang nangyari pala, yung pagtuntun, alam mo yung kabayo na umihila ng karitela? Ay, opo. Kasi sa amin, karitela tsaka kalesa eh. Opo, oho. Yung kabayo, merong takip eh, ng mukha. Opo. Yung tawag daw po niya sabi ng mga kutsero, tapahoho. Dito. Yung takip sa mata, tapahoho. Ulitin mo nga. Tapahoho. Tapa. Oo. Bakit naglagay ng tapahoho? Yan, oo. Bakit kaya nilagyan? Para kung saan ipaling yung kabayo, doon papupunta. Hindi, kumbaga, hindi kung saan natin tingin yung Kung anong direksyon na gusto ng kutsero, Yun po, yun, oo. at para hindi siya ngayon nadidistract Oo. dito sa mga dumadaan ng mga jeep. Di ba? At madali niyang matuntun. Yun, opo. Oo. Para ko nang nakita yung kutsero, yun ang may kagagawa ng mga mali-maleta.
Bakit? O isang direksyon lang eh. Oo, yun na nga ho. Hindi nyo pa nakukuha? Tutuntunin natin kung nasa ng ebidensya. O sabi ng kutsero, dito ka pumunta para hindi mo matunton. Malihis tayo ng landa. Malihis. Sakay ko puro maleta ka. Mabigat nga. Pwede ba- Mabigat nga, yun. Miski pa paano mo kwentahin eh. Kung gusto nating matuntun ang mastermind, Oho. ang lahat ng utak kung paano nilimas ang kabangbayan, ito po'y pananagutan ng Estado, ng pamahalaan. Oho. Sana ang mga ahensya ng pamahalaan ay magsikap pagtulong-tulungan gawin yun. Oho. Mayroon na pong gustong magsalita. Ito, nagsilabas na nga po eh. Hindi ba ang una mong gagawin? Akuin mo sila. Opo. Tulungan mo sila. Kumbinsihin mo sila, baka ba't tutulungan ng pamilya Hindi nila na lumabas na sila. Lumabas na eh. Bagay, tama Tulungan kayo. mo na lang para sa ganun. Kung sino man ang may gustong takutin sila, para yung kanilang sasabihin ay baka mamaya dahil tinakot sila, magbaligtaran pa. So, imbes na ganun ang gusto ng gobyerno eh. Yung mga ahensya naman kabaligtaran ang ginagawa. Oh, mali nga yun. Dapat nga, ang mga kasama niyo pa sa Senado ay magkatulungan kasi yun ang gusto talaga ng Pangulong tuntunin eh. Di ba? Oo, gumawa sila ng partial report. At ang gusto pa nung Wow. gusto pa ng kutsero pipirma pa ako. Paano ka ako pipirma yan partial nga eh. Nung ibigay mo sa amin, hindi na maintindihan. Ano bang gusto mong pagawa rito? Wala kang pirma, wala kang instruction. Anong gagawin namin dito? Pangalawa, partial. Sino ang pipirma sa partial report? Sige nga. Meron na rin pong 4. Sa tagal. Di ba may 4 na ngayon, pumirma na rin yung una si Senator Bam. Tapos meron daw 3 bago ata ngayon. Paano So, 4. ngayon? Ibig ba sabihin kung mo pumirma na? Halimbawa, may pumirma na. Opo. Para sapat na pirma, para sa ganun ay maging majority report yun. Paano yung sinabi ko sa privilege speech ko na bakit nilampasan mo itong mga ito, ang mga taong ito? Ibig sabihin, yung partial report mo, yun na yung final report. Itong sinabi ko na nilampasan mo, hindi mo na isasaalang-alang. Paano makukumpleto ito? Well, yun na nga po, Sen, siguro, no? So, kung... Ipag-halimbawa mo, Nelson. Halimbawa, merong report. Yung sinasabi mo kanina, habang kumakain si Nelson, ay si Jen. May 12 pinanggalingan ng isang report na ito ang iniulat ng mga may kasalanan. Ayan, halimbawa, opo. Ano yung sinasabi mo kanina? Ang nabanggit dun sa report, Sen, ay yun nga, 12 tao. Isang pinagkuna. Isa lang, pero sa report mo, isa lang ang... Ba't isa lang ang Nakakulong. kakasuhan, ang kukulong? parang yung kaso ni Senator, Senator Bong Revilla. Kasi doon sa kaso ni Senator Bong Revilla, 12 yung mga nabanggit na pangalan doon eh. 12 nga. Bukod sa kay Senator Bong Revilla, ang dami nabanggit doon. Pero ang nakulong, ngayon, Isa lang. si Senator Bong Revilla lang. Samantalang iisa. Nasaan yung 11? Isa ang Isa yung pinagkunan. pinagbatayan ng complaint eh. Kaya nga. Di ba? Wala pala, no? Paano nga pala nangyari yun? Paano mo ngayon pipirmahan yun? Napili lang pala. So, pinipili lang nila kung sino yung gusto nilang ikulong. 12 yung kamo nga eh. Paano yung nagturo doon sa pinakamalaki? Wala naman doon sa 12. Anong gagawin mo? Kasi wala namang ikang ebidensya eh. Paano kasi peki yung notaryo eh. Bigla ko naawa tuloy kay Senator Bong Revilla eh. Parang sila kasi sumuko eh. Di ba? Sumuko sa to. Yan tuloy, nakulong tuloy yung mama. Oo nga, pero yung pinakamalaki, wala daw dokumento o ebidensya Na mag-uugnay sa kanya. Paano yung isang matapang na ex-marine na umugnay sa kanya, kinuwestiyon yung notaryo. Nakalimutan niya, humarap pala sa komite.
At buong giting na nagsalita, Aha. Nanumpa. nanumpa. Nagpatunay. Nawala na sila ng itatanong. Ibig sabihin, walang kwenta yung kanya sinabi. At bumabase ka sa notaryo. Walang kwenta po para sa kanila, Sen. Doon sa... Yan ang kailangan natin. Diba? Sabagay, alam mo, yung mga kababayan natin ngayon, Yun na lang. Totoo kayo. mabilis na silang mag-isip ngayon. Eh. Correct. Aha. Kaya kahit ano pang gawin nila, wala na, hindi na pinaniniwalaan. Eh. Opo. Ang labanan na lang ngayon, so napansin mo na sa social media, no? Kung sino ang tag doon, kung sino nagsasalita at kung sino ang nag-post, bahala na kayo. Ano? Kung sino ang inyong kakampihan. Ganun na nangyayari ngayon, labanan. Pero sa isip talaga ng ating mga kababayang nag-iisip, at kumbaga ay pinag-aaralan ng mga sitwasyong ito, alam nila, Sen, alam nila kung saan papunta itong mangyayari sa ating bansa sa usapin ng flood control anomaly. Ay, kaya lang ang tanong dito, Sen, ay kung ganyan na ayaw kumilos ng mga dapat kumikilos para umusad ang... Hindi, kumikilos kaso. naman sila eh. Oo. Kumikilos sila. Depende lang kung Pabaligtad. Pabaligtad. yun nga. Balis. 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 Hindi pagpunta sa ebidensya. Palayo eh. Kung hindi pagbura sa ebidensya, Yun. paatras. Ay, ano mangyayari, Sen? Ano ang magiging... Baka tapos sasabihin niya, payag ako. Ayun naman pa pala, oh. Narinig nyo naman, pumayag eh. Pero ibinulong niya. Nahihiya pa siya nung sabihin eh. Sabi ni Majority Leader, binulong po niya sa akin. Opo. Yes. O di okay, di ba? Payag na siya na lahat ng binanggit ko sa aking privilege fees na nilampasan niya, kasama na yung 18, payag na siya. Na mag-open uli ng investigasyon at ipatawag lahat ito. So ang tanong ko, kailan? O yun na naman. Hindi kaya lang, Sen, kinabukasan yata. Gumawa na naman ng dahilan. Bumawi nga. Oo, bumawi eh. Pero ngayon daw may latest, sabi, mukhang itutuloy na, Nelson. Ganun ba? Patatawag. Ang tanong na lang kung kailan, ay nga, ang sa pantaha daw ng iba, baka December 25. Malamang nga. Kung may hearing ba in Anong December? year? Yun lang. 2032, Sen. Kasi kung ganito mangyayari, Sen, kung talaga ibibinbin nila, sabi nyo nga, ang taong bayan sa bandang huli, ang main arbiter, taong bayan ang magsasabi sa palatuntunan sa ganang mamamayan, alam talaga nila. Diba? Kung saan papunta itong bagay na ito. Akala ko nga, sasagutin niya yung aking mga pinagsasabi sa aking privilege speech eh. Ang ginawa niya, pinagpupukul ako. Yun. Marami naman ho ang nakapansin, Sen, na kumbaga ay at least kayo focus Sa kasi issue. hindi sa mga bagay na personal, hindi. kundi focus sa... Hindi naman ako ang importante rito sa, ba't akong pupukulin mo, di ba? Ang importante rito, yung issue na gustong malaman ng taong bayan. Yun ang concern na ng lahat eh. Diretsuhin mo doon, huwag kang magbabaka sakali na ikurba kahit konti. Diretsuhin mo doon. Dahil yung tao doon nakatutok. Akala ko nga, Sen, ako habang nanonood, nung nag-privilege si Chairman, akala ko susunod kayo eh. Doon sa kanyang gustong naratibo eh. Nung tumindig kayo, mabuti na lamang hindi kayo sumunod sa ganong naratibo, Sen. Kasi sabi nyo nga, hindi naman kayong importante. Kahit ano ang personal na ibato sa inyo, wala tayong maruresolbang kaso. Di ba? Kasi eksipin mo, pagtayo niya ano yung impeachment? Ganito. Patay na, punta sa impeachment. Doon pala nagsimula sa manang loob ninyo eh. Pagkatapos pinakita niya yung nakikipagbakbakan ako doon sa House of Representatives. Opo. Di ba? Parliamentary courtesy, opo. Yung yung tradisyon. Opo. You may not like the bio. Yun, tama. Meron. Oho. Pagkatapos, Chinador na naman ako. Makatsina daw ako. Papa, ako ba, kamukha rito sa pag-uusap natin ngayon, o kaya maski reviewin ninyo yung aking pagpapahayag sa Senado, kailan ninyo ako narinig na nagsalita in defense of China? Yan. Oho. Sino kaya ang pupwedeng tumestigo na meron akong sinabi
na ang ibig ko sabihin ay dinidepensa ko ang China. Kailan ko sinabi? Ito yung sinasabi niya. Oho. Oh, pagkatapos Kasi yung naratibo nyo raw, parang kahalintulad nung naratibo nung ano yun, doon na-i-post sa official Sa page, website ng ng China. China. Yung kay Cloma, Thomas Cloma, yun daw ang kwento ng China eh. Ayun. Oo. Parang, pag binasa mo, baligtad. Hindi ganun. Ganun mo ba? Oo, naalala ko. Talagang inaano lang. Baligtad yung sinasabi doon. Opo. Tingnan ko lang kung talagang ano eh. Mahilig talagang mag-imbento. Well, siguro. Again, Ano kinalaman ka ako nito? Hindi naman yan ang laman ng aking privilege speech. Ang sinasabi ko, pakisagot niyo po ito. Ayun nga. Ang dami po ninyong nilampasan. Kayo pa ka ako yung nagsabi nung DBCC budget sa plenary. Ba't hindi nyo pinatawag yung ganitong pangalan? Kayo nang nagbulgar eh. Wala sa transcript eh. Paano ka ako mapupunta sa transcript? Hindi mo nga pinatawag eh. sa transcript ng Blue Isipin Ribbon. mo paano yung pangangatira na yun. Kapag nakita mo nga niya na may pangalang ganyan sa transcript, Ayun. patatawag ko kahit bukas. Sabi ko, paano malalagay sa transcript hindi mo nga tinawag? Yung. Disyembre yun eh. Kung tinawag mo, malalagay sa transcript. Ayaw mo nga tawagin eh. Yung isa pang USEC sa 30 Tamarin Street, hindi mo rin tinawag. 1 billion ang diniliver doon, yan ang tumanggap eh. Dalawang magkahiwalay na araw, December 2, December 5. Pati yung korporasyon, yung mga opisyalis ng korporasyon na Sa tingin ko, kung sakaling pinapanood ito ni Ping Lacson, napapamura siya. Binabanata na naman ako yan. na sila raw ang may-ari, pero merong dami si Saldico o si Martin Romualdez, ang pangalan ay Nelson Go, di mo naman tinawag. Narinig mo si Saldico na magpahayag yan. 1 billion ang diniliver, 2 araw lang. Yung isang USEC na binanggit mo ron, may kasamang driver, pati yung sana pinatawag mo. Pati yung security agency dapat pinatawag mo. Para sa gano'n, nakita mo yung mga sasakyan na pumunta roon CCTV. sa pagitan ng alas 9 hanggang alas 10 ng gabi. Ikaw nga si Gutesa hinanapan mo ng CCTV, samantalang yun, hindi mo man lang. Ang dami. Yung dating gobernador ka ako ng Ilocos, na gusto niyang pumunta rito, mag-testify. Nakikiusap. Sinabi ko sa'yo, hindi mo rin. Pero sa bandang huli, siguro tanong, ano ang importansya kung bakit kinakailangan ating mag-focus na sagutin itong at marisolba ang iskandalong ito ng flood control? Bakit ka mo? Sabihin, kasi tinatanong ng ating mga kababayan, ano ang importansya para mag-focus tayo dito? Kasi sabi niyo, dapat mag-focus tayo dito, di ba? Sa isyong ito. At huwag kung tayo lumis kung saan-saan. Bakit ho ba? Ano ho bang importansya kung mag-focus tayo dito at matukoy natin talaga ang may kinalaman sa napakalaking nakawang ito sa kaban ng bayan? Ikaw na nga nagsabi na para matukoy nga eh. Opo. Paano matutukoy kung yung mga ebidensyang magsasabi doon sa pinakamalalaking isda at matukoy natin kung sino-sino sila at ilan sila? Ayun. Para sa ganun, maklose na natin, malaman na natin kung sino talagang may kasalanan nito. Hindi ba importante yun? Ayun, yun ang mahalaga sa ano. O isang nagsabi. Kung saan tayo dalhin ng ebidensya, doon tayo. Meron pa isa sana inaasahan tayo, Nelson, tsaka Sen eh. Yun hong ICI. Ang problema, naubos. Magsasara na po ang Nangawan ICI. nata ng tao ang ICI, Sen. Sabi ng Malacanang, hanggang March 31 na lang po ang ICI. Ganun sa totoong ano na. Wala na. Inilipat na yata sa ombudsman ang lahat ng dokumentong nakala po ng ICI, Nelson. At mukhang doon na nila itutuloy. Ay, nako. Anyway, siguro saan, mag-break lang tayo. Ayun na nga mga kababayan, dito na una tatapusin ang mga banat na yan, itong si Senator Rodante Marcoleta. Sa tingin natin habang pinapanood to ni Pinky, napapaganyan siya no? Madidiin na naman yung mga banat ni Sen Dante. Ang problema ko kasi dito mga kababayan, totoo naman para siya meron tapahoho. Ngayon,
ang pagdinig, ang naratibo, yung kabayo. Pagka gusto niyang baliin dito, doon babalik. Di ba? Kaso, ang problema dito, yung kabayo, ika nga ngayong mga panahon na to, hindi na nila, hindi na nila kontrolado. Medyo nagwawala na ho. Di ba? Nagwawala na ho, medyo kumakalas yung tapahoho. As always, maraming salamat to sa pag-support sa Page Update. Mag-ingat ko kayo lahat. Mahal natin Pilipinas. Maraming salamat mga kababayan.